Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. The session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, the 17th regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasites Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Nonato Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric D. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Kathleen Briones for our invocation. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa panibagong araw ng iyong biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami at gabayan sa aming
session ngayong umagang ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan at discernment para po sa paggagawa ng aming mga trabaho para po sa ikagaganda ng aming minamahal na lungsod ng Lipa. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May we likewise request the Honorable Briones for the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Magandang umaga po sa ating lahat. May we reading of the minutes of the previous session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, I move that we defer the approval of the minutes of the previous meeting until such time that the same has been made available. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. Gayon din po sa aking mga kasamahan sa Sanggunian. So, provided to all the councilor have a copy of the committee report. I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Any second? Seconded by the Honorable Briones and the Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. The committee report number House 2015-018 is hereby adopted. Next committee report. Committee report number 2, the Honorable Joel Pua is recognized. Likewise, Mr. Chair, provided all the councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number House 2015-019 is hereby adopted. Next committee report. Number 3. Akin din. Again, Mr. Chair, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The committee report number House 2015-020 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, monthly report of assessment for Noted. the month. 2, supplemental budget of Barangay Refer to the Committee on Bulaklakan. Appropriations. Supplemental of Barangay Committee on Butipulo. Appropriations. Kalamyas. Committee on Appropriations. Duhatan. Appropriations. Bulbok. Appropriations. Kumba. Appropriations. Pangaw. San Appropriations. Sebastian. Appropriations. Latag. Appropriations. And Rizal. Appropriations. Number 12, reclassification of Marwin T. Abo. Committee on Land Use. Number 13, reclassification request of Mr. Virgilio Cotigbak. Committee on Land Use. 14, reclassification request of Miss Eugenia Rosaida Lingao.
Committee on Land Use. Number 15, reclassification request of Edita Lalusin. Committee on Land Use. 16, reclassification request of Anthony Mangiat. Committee on Land Use. Number 17, letter of attorney Leo Latido by authority of the city mayor forwarding the request of Barangay 5, closure of V. Malabanan Street. Committee on Barangay Affairs and Peace and Order. And number 19, kautusan bilang 01-2015 adopted by the Sangguniang Barangay, Barangay Pagulingin. Committee on Barangay Affairs and Trade and Industry. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an resolution granting authority to the city mayor, Maynard Sabili, to accept and sign the deed of donation executed by Danny Delor, located in City Park Subdivision, Barangay Sabang. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution granting authority to the city mayor, Honorable Maynardo Sabili, to accept and sign the deed of donation executed by Danny Delor, located in Bahayang, Filipino Village, Barangay Sabang. Any second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Eugenia Montenegro with an area of 1,571 square meters located in Barangay Bagong Pook from agricultural use to residential use for the third and final reading. Ay, 400 lang? Huh? 400. 400 pala. 400. Any second? Seconded by the Honorable Briones and Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Macario Morfe with an area of 500 square meters portion of their property with a total area of 18,747 square meters located in Barangay Bugtong na Pulo from agricultural use to commercial Any use. second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Betty Kwa with an area of 500 square meters, portion of their property with a total area of 11,618 square meters located in Barangay San Celestino from agricultural use to residential use. Any second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution, ordinance classifying the property of Herminigildo Ginto with an area of 766 square meters located in Barangay Rizal from agricultural use to residential Any use. second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Elisa Palad with an area of 900 square meters, portion of her property with a total area of 9,506 square meters located in Barangay San Benito from residential to commercial use. Any second? Seconded by Honorable Katipon and Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution approving the final subdivision plan of Camellia Highlands to be located in Barangay Balintawak. Any second? Highlands. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Makasayat and Leviste. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Makasayat is recognized. Supplemental. Supplemental. Mr. Chair, I move for the urgency of the following supplemental budgets of the various barangays, specifically Barangay Bulaklakan, Munting Pulo, Calamyas, Duhatan, Bulbok, Kumba, Pangaw, San Sebastian,
Barangay Latag, Rizal, and Pagulingin East. As urgent. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Briones. Discussion, objection. Item number 2 to 11 is now declared as urgent. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the supplemental budget of Barangay Bulaklakan amounting to 390,303 and 96 cents, Barangay Munting Pulo amounting to 176,218 and 64 cents, Barangay Calamyas amounting to 92,597 and 82 cents, Barangay Duhatan amounting to 150,860 and 58 cents, Barangay Bulbok amounting to 403,552 and 49 cents, Barangay Kumba amounting to 345,603 and 76 cents, Barangay Pangao amounting to 355,766 and 48 cents, Barangay San Sebastian amounting to 306,850 and 26 cents, Barangay Latag amounting to 241,228 and 80 cents, Barangay Rizal amounting to 273,014 pesos and 51 cents, and lastly, Barangay Pagulingin East amounting to 573,990 and 92 cents. Any second? Jointly moved and seconded by the Honorable Mendoza, Hernandez Veloso, Briones, Leviste, and Monfero. Discussion, objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan sa pangunguna ng Vice Mayor Eric Aprica. Ang dalawang hinging kong permission ng presiding officer na ako'y makapag-privilege ng dalawang bagay. Una, yung productivity bonus ng government employees. At ang ikalwa, yung barangay outpost sa barangay San Sebastian na ito ay hindi maibo ng city government sa kadahilan ito isang private owned by somebody ng taga San Sebastian, ay gusto ko sanang i-refer ito sa komitiba. Una ho, inquire lang ho sa chairman ng committee on appropriation na nagkataong isang abogado at isang CPA law, isang CPA. Meron hong pinirmahan ng Pangulong Aquino, Executive Order number 181, na nagbibigay daan para sa pagpapalabas ng productivity bonus ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa kanyang Deputy Spokeswoman, Abigail Balte, ang Productivity Enhancement Incentive ay nakapaloob sa General Appropriation Act. Ang question ko ho din nakalagay lahat din ang kasama, Judikatura, Kongreso, Civil Service, Ombudsman, Government-Owned Control Corporation, Water District, Local Water District, Local Government Units, at Government Financial Institution. Ang concern ko dito ay ang gobyerno ng Luzon na Lupa, ang local government. Ito gaho ating, kung ito ay ibigay ng city government, ito bagaho ay manggagaling sa GAA o doon sa General Appropriation Act ng national government. Kung ito ay manggagaling, ay mas maganda ho ay ang ating department head ng budget ay atin hong masugo at ma-check kung magkano ang aid ng national government para dito sa productivity bonus ng lokal na siyudad ng Lipa. Kaya sana kung mamarapatin ho ng presiding officer, akin hong hihingi ng presensya ho ng ating chairman ng Committee on Appropriation para ho masagot ang bagay na ito. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Appropriations. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, with regard po dun sa concern po ng ating kagalang-galang Consel Nilo, ito po yung napakaganda nga at ito nga po in-announce na at sabi nga po, within a month, doon po ay i-release na daw yung ating mga productivity pay para ho doon sa mga empleyadong nabanggit. And also, dito naman po, on the local level, we have to confirm whether or not kasama po yung ating mga local official, yung ating mga local government employees na kung masasakop po siya doon sa mga i-release na productivity pay ng ating national government. Dahil ho, minsan may instances na national government employees lang po yung mga kasama po dito. But then again, since it was referred to the committee,
through po dun sa ating komitiba at sa ating pong mga miyembro ay ating pong ikukonsulta at ipapatawag ang ating pong budget officer para po malaman at makapagtanong din sila dun sa nararapat na ahensya ng ating national government kung tayo po'y kasama at kung kasama ay kung paano po may release through our city government yung po mga productivity pay na nasabi po through the existing law. Si Honorable Salamat po Katipon, at sir. maliwanag ho yung pagkaka-statement ho ng ating kasama konsyel at chairman ng appropriation. At ako ho'y nakakatiyak na ang local government ng Luzon ng Lipa ay kasama ho sa magbibigyan ng benepisyo ng ating Pangulo para ho sa productivity bonus. At ang ikalwa ho, ay ito ho yung barangay sa Sebastian. Nagtatanong ho sa akin yung mga tao doon kung bakit hindi raw ho ipinaayos ng city government yung barangay outpost o yung kanilang barangay sapagkat napakaganda kung may design na maganda yon at hindi abala sa traffic. Sabi ko sa kanila ay ating itatanong sa chairman ng engineering kung anong maganda dahil ang naririnig ko doon yung outpost na yon ay pag-aari na isang pribado. At kung yan ay pag-aari na isang pribado, baka city government sa pamamagitan din ng chairman ng engineering ay baka ibebenta dahil yun ay hindi na kapakipakinabang para sa isang private owner, kundi ito'y kapakipakinabang ng pambayan. Kaya lamang, ang isang pribadong owner nito ay nagkataong nando sa gitna, ay siya na may namuhunan doon. So, dapat naman bayaran ng city government ang dapat na kanyang binili rin niya yon. Ito'y binili niya sa mga mantuano ng unang panahon at ito'y pinamuhunanan niya. So, nararapat lamang na ito ay ma-refer ho sa Committee ng Engineering para mapag-aralan itong outpost ng Barangay San Sebastian. The matter is referred to the Committee on Barangay Affairs and Public Works. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Sanggunian at sa ating mga bisita. Sagutin ko lamang po yung sinabi ng ating kagalang-galang Councilor Nilo Katipon regarding po doon sa outpost sa Barangay San Sebastian. Kasi po, halos po ay ilang metro lamang ang layo doon sa aking bahay, doon po sa naturang outpost. At tama po yung sinasabi ng ating kasamahang kagalang-galang Nilo Katipon na hindi na ho appropriate yun yung outpost na yon doon sa lugar na yon. Kasi po, siguro po nung panahong yon ang itayo yon ay hindi po ganito na kaprogreso ang lungsod ng Lipa at hindi pa rin po ganito karami ang mga sasakyang dumadaan dyan. So ako po mismo ang personal na nakakakita sa nangyayari once po na may dumaan ng malalaking bihikulo. Katulad po ng mga 10-wheelers, mga dump trucks, mga trailers, na papunta pong ibaan at papunta po doon sa ibang barangay ng ating lungsod. At kitang-kita ko po yung mga nagiging problema na ito pong naturang outpost ay sagabal sa ating mga motorista. At nararapat po siguro na bigyan ng aksyon ito kung hindi man po kung tayo po ay may karapatan dito sa Sanggunian na magawa ng isang resolution o ordinansa na makakapagpaalis dito sa naturang barangay outpost. Kung hindi man po ito totally maalis, ay ating paliitin, ma-design ng appropriate para po doon sa lugar na yon. Dahil nga po sa yun pong way, kung kayo po yung manggagaling ng Barangay Bulbok o galing South District, at pupunta po kayo sa Barangay Ludlod, ito po ay napakalaking istorbo. Dahil po, maliit lang po yung kalye na nakapag-itan doon po sa outpost na sinasabi ng ating kagalang-galang Konsehal Katipon. So, tulad po ng sinabi ng ating konsehal na ito po ay pag-aari ng isang pribadong tao at ito po naman ay ang tingin ko ay hindi po ito mahihirapan para ho ito ay pag-usapan ay siguro po sa pamamagitan ng ating chairman ng Committee on Traffic ay makakatulong din po ito dahil ito nga po ay marami ng beses na inuulit sa akin ng mga motorista
Lalo nga po at itong mga dumadaan papuntang South District Barangay, tulad po nitong Bulbok, Sampaguita, Rizal, Malagunlong, lahat po yan ay nakakarating sa akin ang kanilang reklamo na sana daw po ay magawa ng paraan na kung hindi man totally ay maalis yung barangay ay paliitin, i-redesign. Ano po? Kung kaya nga po, Mr. Chair, sana po ay may refer natin ito sa chairman ng Committee on Traffic para po ma-certified niya na talaga pong itong naturang outpost ay dapat nang matanggal o kung hindi may redesign para po ang mga yung pong mga motoristang dumadaan doon sa portion na yon ay magkaroon naman sila ng kaginhawahan. Maraming salamat po at magandang umaga. Privilege. The Honorable Monte Alto is recognized. Magandang umaga po sa inyong lahat, Mr. Chairman. Ang privilege ko po ngayong araw na to ay tungkol po dito sa ating mga alternative roads na ating tinitingnan. Yung pong, hindi naman po lingid sa ating kalaman na yung pong ating exit dyan sa Santo Toribio, sa Balete, ay atin na pong nabuksan. At ito po ay napakalaking bagay sa lungsod ng Lipa. Napakadali na pong pumunta dito sa North District, East District, pati po yung mga taga Rosario, Ibaan, at taga Garcia ay madali na rin pong pumunta. At hindi na po sila dadaan dyan po sa Tambo. Ano ho? Na kung saan sa Tambo naman ay sobra na ang traffic ngayon. Yung pong privilege ko ay kailangan po nating matingnan yung mga dadaanan ng exit na ito sa Balete. So ang atin pong isa ay alternative roads na tinitingnan ay yun pong sa Balintawak, ang daan ay sa gilid ng Riles at ang labas na po ay diyan sa exit na yan sa Balete, Marawoy. Ano po? So, meron lang pong daan doon na napakakipot na nasasakupan ng Barangay Balintawak bago umapproach ng Riles. So, yun po ay sana ay makuha natin ang nagmamayari para ma-expropriate natin at nang mapaluwang natin yung kantuhan doon para madali po at maganda nating magagamit yung kalyeng iyon na hindi naman po masyadong magpapasikip doon sa Marawoy intersection ng ating main highway. Isa po yon. Ang isa po ay ang ating tinitingnan alternative roads ng dito sa Barangay 7 at San Sebastian. Yun po ay ongoing ang negotiation at ito pong may-ari ay meron lang pong sinasabi na kapalit na igagawa ng bahay ang dalawa niyang anak at ikokongkreto natin yung daan na lulusot papuntang San Sebastian o from San Sebastian papuntang Barangay 7. Yun pong ating mga taga-Kayumanggi at mga taga-Barangay 7, Barangay 6, sila po yung napakalaking perwisyo ang nangyayari sapagkat napaka-traffic po paglabas ng papuntang Barangay 6. Sabi nga po ay 45 minutes daw po sila bago makalabas nung kantong yon. So, ito pong ating alternative road na ito na ang labas naman nila ay sa San Sebastian ay diretso na po sila ng ludlod o ng ating shortcut doon ay napakaganda po ang mangyayari. Tingnan ko po sa budget, tayo po ay naglaan ng 3 million para sa ating alternative roads. So, sana po ay ito ay ma-hearing, ma-refer sa tamang komitiba upang makapagawa tayo ng anumang ordinansa o resolution para po mapabilis ang pag-acquire natin itong alternative roads na to. Salamat, Mr. Chairman. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Regarding the matter brought up by the Honorable Monte Alto is referred to the Committee on Engineering and Appropriation. The Honorable Hernandez Veloso is recognized.
Thank you, Mr. Presiding Officer. Mayroon po tayong mga estudyante galing po sa University of Batangas na nais po sanang mag-lobby dito po sa atin sa Sanggunian ukol po sa isang problemang na-encounter po ng kanilang mga kapwa estudyante. Lalo't higit ngayon po ay malapit na po ulit ang pasukan. May I request that we temporarily suspend the rules in order to accommodate Ms. Deborah Palacio, President of the Student Council of UBLC. Rule suspended. To the City Vice Mayor and to the honorable members of the Sanggunian, good morning. And I would like first to thank Attorney Hernandez Veloso for sponsoring me in order for me to raise this concern of the University of Batangas Lipa City students to the Sanggunian. And let me go straight to our point. Okay, so this is regarding the project streetlights, which we are humbly requesting the Sanggunian to come up with a resolution so that there will be an installation of streetlights along the Balete Marawi Road, going to the intersection of the JP Laurel Highway. Let me present to you a brief presentation of the problem. Okay. Apo, next slide po. Yan. So this is the University of Batangas Lipa campus is situated here. Tapos ito po yung road going to the intersection. Yan, Balete Marawi Road, going to the intersection po. And we have to pass here in order for us to go to Tanawan and to Lipa. Diyan po kami nadaan. Okay? And here is the photos of staffs of the student publication wherein there's only one street light. Isa lang po yung street light which serves those who will enter the Leviste town. Isa lang po siya along the road. And then, ito po, another picture. Kailangan po maghintay ng photographer ng sasakyan in order for him to have a good shot of the road. So it's really dark and dangerous here. Okay, so I posted in Facebook in order to raise the concern of the students and to really enforce and to make this matter urgent. One of our professors posted and sabi niya po, gabi na daw po sila nakakalabas and it's really dangerous for them to walk papunta po dun sa intersection. At sabi din po niya, naghihintayin pa sila kasi wala pong tricycle kapag gabi na nag-accommodate po sa kanila. Another concern which will make this matter urgent is one hold-up case. So meron po kaming isang staff sa aming pong school na na-hold up there, near po sa UBLC. So kasi po, madilim po siya. Na-blatter na po, kaso hindi pa po malaman kung sino yung suspect, yung hold-upper, kasi po nga, madilim. Another would be, sabi po ni Mark, another student, bukas na po yung Star Tollway, ongoing pa rin po yung road widening. So it would be dangerous for those students na umuwi ng gabi kasi po masikip na yung daan. For all these reasons and more, we are humbly requesting the Sanggunian to come up with a resolution installing street lights in the Balete Marawi Road. We really thank you. The Brahmins Journal, through Mr. Ezekiel Mosero, the EIC, and I, as the President of the Student Government, is thankful for this privilege. Thank you and God bless you. The Honorable Katipon is recognized. To enlighten the members of Sangguniang Panlunsod, yun hong nire-request niyan ay yan ho'y parte ho ng Barangay Marawi. Let's say provincial road po yung dinadaanan. Ito ho ay sa tunay. Kami nga ho ni Konsehal doon ay magkukon dito. Ito hong Lipa Balete Road, ito ho ay wala pang pangalang tunay na kalye. At dito nga ho pinopropose namin na ito ay isang lagyan na isang pangalan na makikipag-join ko ho tayo sa Balete para ho itong Lipa Balete Road ay magkaroon ng tunay na pangalan. Hindi po yan Leviste Road, hindi po dahil yan inasasakop ng probinsya nga. So ang may kwandiyan ay yung joint plan po natin at maipasa natin sa Sangguniang Palalawigan kahit papunta kay
Bukalaweng na ma-sponsora ng isang pangalan ng street name. Pero sa kayon po, ma'am, yung inyong nire-request yan ho ay Barangay Marawoy. So, responsibilidad ho yan ng Barangay Marawoy at ng Siyudad ng Lipa. So, siksikon ho may iniisip na sa resolution requesting the Star Tollway. Kung hindi man ho, the chairman of appropriation magkakandak ho ng isang barangay meeting with the barangay official ng Marawoy siguro at baka ho kakayanin yung street light papunta ho doon sa Lipa Barete Road dahil yan po ay papuntang sitio Santo Toribio ng barangay Marawoy, yun po lugar. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, in connection therewith, kanina po ay nagkausap din kami ng kapitan po ng Barangay Bulacnin. Kasi ho, kung tayo magpapalagay ng mga street lights po diyan, dapat po ituloy-tuloy na rin po natin yung covered po ng, as far as yung covered po ng Lipa, ay ating pong isasama na rin ho dapat. Dahil as per report po sa akin kanina ni Kapitan Carling Latayan, ay marami na rin daw pong, kahit mismo dun sa exit ng Star Toll, marami ho nagbabanggaan. So, tapos ilito pa rin nga, sa katunayan, nalilito nga rin ho yung mga tao. Na-open up po kasi sa akin kung saan daw ho pupunta. Akala nila Balete na, akala na yung pala Lipa pa. So hindi ho alam kung kanino lalapit. So siguro this would pave the way na ma-address nga po yung ating concern. Kasama na rin ho yung sa pagpapangalan dahil nabanggit din ho kanina ni Kapitan Carling kung pag-uusapan daw ho yung paglalagay ng pangalan ng road po na yon ay dapat din po yung mga barangay doon ay iimbitahan for their proper concerns. Kasi ang iba sinasabi sa Balete pero Lipa pa naman ho yung ating exit tapos yung road na yon hindi lang naman po ang kinakausap po doon Marawoy lamang pati po yung Bulacnin ay dapat pong kasama sa mga nakikipag-usap kung ito po ipapangalanan ang ating pong dana ito. So yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Monfero is recognized. This is in connection pa rin po doon sa bisita natin at taga UB. This is only a suggestion kasi naulit na rin naman ng ating kagalang-galang Nilo Katipon na itong roads na ito ay provincial road which is sakop pa rin naman yan ng Barangay Marawoy. Ang suggestion ko sa inyo kasi this is a provincial road, siguro naman mas maganda kumbaga sabi nga mas marami kayong silo. Why not nadalhin nyo ito sa province at the same time? Kung napapansin nyo, sabi nga nyo kanina sa presentation nyo, meron nung ginagawang widening, no? Yung sidewalk. Yan ay project ng, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm mistake, ito ay project ni Congressman Dong Mendoza. So, galing Congress ang pondo nito. So, siguro pwede rin yung dalhin ito kay Congressman Dong. Dahil nga, yung existing projects na ginagawa dyan, which is yung dating natapos, yung right side, left side, dati natapos na yan Kaya lang, nagkaroon uli ngayon ng widening. So, yan ay lahat sa akin pagkakaalam, ay galing yan kay Congressman Dong Mendoza. So, I suggest na, okay, nadala nyo rito sa amin sa Sanggunian, tingnan namin kung ano yung aming pwedeng may tulong. At the same time, dalhin din nyo doon sa opisina ni Congressman Dong at pakita rin nyo yun. At the same time, dalhin din nyo sa probinsya para whichever kung sino yung madaling maka-aksyon, at least 3 yung silo nyo. Para matulungan namin kayo kung hindi maka 100% yung tulong namin, baka sakaling kay Congressman 100%, at the same time, baka ang probinsya makatulong din, ano? Yun ay suggestion ko lang. Thank you. The Honorable Lawan Singh is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay connection po sa ating mga kabataan din po. Sa ating po mga estudyante din po. Ang pinag-uusapan po natin po dito ay safety ng ating mga estudyante sa nag-aaral po sa UB. Kung ito po ay mapaplano, ito po ay magkaroon ng resolution po ng nire-request ng isang pong student council ng University of Batangas. Nais ko rin po open, ito po ay, correct me if I'm wrong, na-open po ni Bucala K. Briones, ang street lights din po sa may KLL, sa may Dagatan po.
Kung ito po ay mapag-uusapan at pagkakasunduan po natin, sana po ay idamay na din po natin ang malagyan din ng street lights ang KLL sa may dagatan po. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. The Honorable Briones is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa ating bisita from the University of Batangas. Una po, ako'y nagpapasalamat dahil kagaya ng mga concerned citizen ay talagang pumupunta dito sa session hall para iabot ang mga ganyang mga bagay para maipaalam dito sa ating sanggunian. So, ako po ay I commend yung pagbisita niyo po dito sa session hall. Mr. Presiding Officer, yung pong Marawoy Balete Road, yung Lipa Balete Road, siguro po sa aking palagay, kailangan po muna natin malaman kung yun po ba ay provincial road or national road. Dahil po, yung sa gagaya na sinasabi ni Consel Patmon, po pwede rin po tayong humingi sa road board. Kung hindi po ako nagkakamali kay Alfredo Escalona, kung siya pa po ang head ng road board, through AGA Party List Congressman Nicky Briones, po pwede po tayong maka-request ng street lighting. Dahil po yung pong nakaraan doon sa KLL, tayo rin po ay nag-request sa road board ng street lighting. Hindi ko lamang po alam kung sino po ang nagpalagay na noon, pero po sa kasalukuyan ay meron na pong ilaw dun sa KLL, papunta po ng KLL, na yung sa dagatan na, yung kalsada po ng dagatan ay may ilaw na po ngayon. So, kailangan po nating malaman kung tama nga po, kung national road, ay dapat po tayo ay humingi sa national, sa road board po, sa DPWH. At kung provincial naman po, ay nandito naman po ang inyong Bukala Kay Briones at kasama din po ang ating Bukala Weng Sombrano, Africa. Po pwede rin po tayo makipag-usap sa Kapitolyo para po maka-request nitong street light na to. Tama po sinabi ni Consel Patmon, maganda po na marami tayong hingan para kung ano man ang sino para marami ang chances na may makapag-deliver ng ilaw na ito. So, Mr. Chair, kung siguro po maganda na mai-refer din po ito sa committee para po maalaman kung sino po ba talaga ang may-ari ng kalsadang ito, kung ito ba'y provincial, ito ba'y national, o ito po ba ay sa city. Maraming salamat po, Mr. The President. Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ito po'y dagdag lamang tungkol sa street lighting dahil ang atin hong mga pinag-uusapan ay mga lugar na may eskwelahan, kagaya halimbawa ng Lipa Santo Tomas Road na ito po ay po pwede ring idugsong na rin dito ang papunta ng Alaminos. Ano po? Kung kaya nga po ay kasama na rin dito yung Marawoy hanggang Balete, ay na street lighting dahil po ay ang ating Senador Ralph Recto naman po ang siyang isa sa may nanguna upang magkaroon itong Lipa Balete start tollway exit po na ito. At alam po natin kaya po ito'y namadali din dahil si Senador Ralph Recto na siyang nagpa-construct din nung exit na yan ay sa kanya na po natin hingin lahat. Magpasa na tayo ng isang resolution, Mr. Presiding Officer, na simula Lipa hanggang Santo Tomas at simula Marawoy, Lipa hanggang Balete ay mapailawan na ng ating kagalang-galang na senador dahil alam naman po natin na yung pagkakabukas ng Alaminos, Lipa ay malaking impact din ang nakadugsong yan ng Marawoy Balete Road na to, Lipa Balete Road. Kaya po siguro para masakop na natin lahat ng distrito, at national naman po ang coverage nito, ay tayo po ay magpasa ng isang resolusyon na humihiling sa Senador Ralph Recto na malagyan ng street lighting ang simula Marawoy o Lipa hanggang bayan ng Balete at simula Lipa Marawoy din dito po sa may dagatan hanggang Santo Tomas na po
upang nang sa gayon ay mas maraming makinabang at mas umunlad ang mga lugar na yan, Mr. Presiding Officer. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa lahat ho. Ano naman yung kaunti rin hong karagdagan sa mga binuksan ho ngayong umagang ito. Tayo ay nagpapasalamat sa ating pong bisita na taga University of Batangas at nagkameron ho ng eye-opener. At ngayon nga ho ay napapansin na ang lahat ng mga eskwelahan na wala hong ilaw. Kasi yan ho sana ang aking gustong idagdag o bigyan hong karagdagan sa mga sinabi ho. Sana ho'y wag na lamang ito ang i-committee hearing o ang maparefer sa ating komitiba. Lahat na ho ng eskwelahan, tingnan ho kung ang mga ilaw ng bawat eskwelahan papunta dun sa bawat eskwelahan kung meron. Kanina ho nabanggit ang KLL, nabanggit nga ho ang UB. Bakit hindi ho natin tingnan din ang may party ho rin ng Lasal, doon ho sa New Era, yung sa mga eskwelahan ho na ginagamit na inaabot ng hapon, inaabot ng gabi. Kasi yan ho ay dapat nababantayan ho natin at natitingnan ho natin. Tayo naman ho sa Sangguniang Panlunsod ay naglalaan ng kaukulang pondo para ho sa mga street lights, para ho sa pangangalaga ng ating pong mga estudyante dito ho sa ating lungsod. Pero sana naman po wag lamang po nating tingnan kung ano po ang responsibilidad ng city, na andiyan din po ang national government, na andiyan din po ang provincial government, na kung ito po'y nasasakop ng kanilang lugar o ito po'y daan nila, ay sana ho'y mailapit din natin. Pero wag din naman ho natin kalimutan ang responsibilidad ng mga eskwelahan na andiyan na gumagamit, na ang kanilang estudyante ay inaabot naman ng gabi. Sana ho ay makipagtulungan din ang mga private institution na ito kasi hindi naman ho pwede na iaasa na lamang ho ito sa ating pong gobyerno. At talaga naman pong alam ko po na lahat po ay nag-e-expect na itutulong po ng gobyerno pero hindi naman ho ganong kabilis, hindi ho ganong kadali pagka ho dadaan ho sa proseso dito ho sa atin. Kaya sana naman po ay maiparating din natin at maimbitahan natin, maisama po natin ang mga educational institution na kung maaari ay lahat na para malaman kung alin ang mga walang ilaw dun sa kanilang papunta eskwelahan. At siguro naman, it is a social responsibility rin po ng mga educational institution na ito na mapangalagaan din pati po yung kanilang mga estudyante. Nabanggit nga ho kanina na meron ding hold-upan na nangyari sa papunta doon. So, sana po ay magtulungan ang private institution, ang ating city government, ang ating pong provincial government at ang ating pong national government. Kaya ho sana ho'y mapagtulong-tulungan po natin yan at sana po ay maparefer din po ang aking sinabi sa tama pong komitiba. Salamat po, The Mr. Honorable President. Makasait is recognized. Siguro po, final comment na kay Honorable Makasait before we resume our session. Last na lang po, Mr. Chair. First, I forgot to commend the efforts of the Council of the University of Batangas, being also one of the professors there. Nakalimutan ko lang banggitin kanina with regard to peace and order because dun po sa ating peace and order, in continuation dun sa sinabi ni Consel Bipong, the university also has the responsibility to take care dun po of their students with regard to peace and order. But then again, kayo na siguro ang bahala dun sa inyong sa university. You could write the administrator kung ano yung mga pwedeng may tulong. But then again, since you're covered ng isa hong barangay, I forgot to tell earlier na pwede kayong sumulat sa barangay with regard dun sa peace and order situation nyo na magpamando o magpalagay ng mga barangay tanod dun sa gabi para may umikot doon para ma-prevent natin yung mga instances na magkakaroon ng hold up o kung mayroon mga aksidente. Kung wala pa yung mga street lights, kasi hindi natin pwedeng intayin na maglagay ng street lights. It would take kung dadaan tayo sa proseso, susulat tayo, magpopondo yan, matagal yan. So, in between the period, yung lull period natin, kailangan meron na rin tayong mga ginagawa na precautions. And I think one of the precautions that would be best suited para dun sa inyo is to contact or coordinate dun sa ating mga barangay na at least ay merong mga taong mga pepesto dyan na mababantayan yung mga estudyante natin na dadaan. And I think, just like what De La Salle pa is doing, nakikipagtulungan sila dito sa ating sa barangay and sa SIPOS na yung mga discipline officers nila and yung mga securities nila are extending.
are extending their services hindi lang within the vicinity of the school but also dun sa mga nearby areas dun sa atin. Kasi total naman, mga estudyante rin nila yung mga dumadaan. So I think you could draft a letter with the imprimatur siguro nung inyong kung sino mang governing body nyo sa UB, kung sino yung tama na pipirma, sumulat kayo sa CPOS, sumulat kayo sa barangay para madagdagan naman yung security, para makapag-usap yung mga security officers nyo dun sa UB para sa kapakanan ng mga estudyante natin. Yun lang, Mr. Chair. Siguro po, una po, would like to comment po yung pamunuan po ng Student Council ng University of Batangas for coming up with a proposal or request sa local government unit dito po sa Sanggunian na mabigyan po ng ilaw. At ito po naman hindi po problema lang ng barangay, ng city. So tulong-tulong na lang po tayo kung ano po yung mas mabilis na pamamaraan para maayusan po natin yung kanila pong inihaing problema. Session na resume. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, may I request that we pass a resolution endorsing the request of the University of Batangas Student Council and University of Batangas Brahmans for the sponsorship of Start Always Corporation pertaining to the setting up or installation of street lights along the Bulacnin-Marawi Road for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza, Luwansing, Briones. Unanimously seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. Other matters, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Last time during the visit of some of the DepEd officials dito po sa ating Sangguniang Panglungsod, one of the main issues that they raised and napansin po natin is in 2017, or if I'm not mistaken, for June of 2017, we will be needing classrooms in order to accommodate 11,000 students. So sa 50 po na mga estudyante sa isang classroom, that means 200 classrooms. And we know na malapit na rin po ang 2017 na sinasabi natin ito at ang atin pong pag-i-implement na po ng atin pong K-12 by this year would mean a necessity for us to prepare dito po sa atin pong nakikitang 200 classroom deficit. So considering the same, may we request the officials of DepEd to appear before the Sangguniang Panglungsod on next Monday and present to us how ready are we for the next step of K-12, because I understand we're already implementing it, pero ito po ay transition lamang po from elementary to high school, and hindi po natin ito masyadong nararamdaman sa ngayon sapagkat karamihan ho ng ating mga elementary schools ay mayroon na hong ka-tie up na high schools. However, ito pong 2 taon na idadagdag po natin sa senior ang tawag po doon, senior high school, tama po ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yung 2 years na in addition dun po sa dating first year hanggang 4th year high school ay madadagdagan pa po ng 2 taon. At ang facilities po nito ay dito rin po sa ating mga public schools. So may we request the head of DepEd to appear before the Sanggunian on Monday and present to us how ready we are in the K-12 implementation, considering that we have a need for 200 classrooms in the city of Lipa. Thank you, Mr. Chair. The Secretary is directed to invite or write a letter inviting the DepEd officials regarding the privileged speech of Honorable Hernandez Veloso. Other matters, the Honorable Other matters? Kung there's no other matter to discuss, the Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 13 from the business of the day. Seconded, discussion, objection, item number 13. Sino ba declares urgent? Mr. Chair, I move for the passage of
ordinance reclassifying the property of Mr. Virgilio P. Katigbak with an area of 900 square meters, portion of their property with a total area of 3,746 square meters, located in Barangay Banay-Banay, from agricultural use to residential use, for the third and final reading. Any second? Any second to the motion? Wala po. Seconded by Honorable Makasaet. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Discussion, ako ho'y nakakapasis sa reclassification ng lupa kasi ho, yan ay disadvantageous to the city. Kasi pag 1,000 square meter, yan ho ay dapat magbayad ng 10 pesos per square meter sa syudad. Baka ho namin misinterpret ng tao na 10 pesos ho sa Sanggunian, di ho. Yan ho ay sa kaban ng bayan pupunta, 10 pesos. Baka yan ho mga yan ay natuturuan ng mga taga rini sa baba, sa assessor, na yan ay disadvantageous. Dapat kung magpapareclassify ka, buuin mong 1,000 para ikaw naman ay magbayad sa syudad ng Lipa ng reclassification fee. Kasi may ordinansa tayo ng reclassification. Kasi pag 1,000 below, yan ay walang bayad. Ay tayo pahirapan ng pagkolekta, siguro ay ito ay binibigay din natin ng attention sa city planning na tingnan nila, i-check nila. Kasi ang laki ng area, almost 1 hectares, 1.2 hectares ata yung area. Hindi po, ito po ay 3,700. 3,700. Magpapareclassify ka ng 900 square meter. Ay di yan yung dinadaya po natin ang syudad ng Lipa. Ay yan naman ay hindi rin natin masisisi yung nagpapareclassify dahil yun ang kanilang kwan. Pero dapat ang assessor natin, tine-check yan para magkaroon ng income ang syudad ng Lipa. Yun ang trabaho nila to assist, taga-tasa, para gawin ng treasurer ang collection. So siguro I request Mr. Chairman to defer the proposal of the proponent. Kasi ito ay base sa assessment, dapat magbayad sila ng reclassification fee. What's the pleasure of the Honorable Puwa? Mr. Chair, ito naman po in-endorse sa atin ng city planning. Ito ibig sabihin po ay wala pong kumbaga wala pong problema sa nakikita sila dito. At ito naman po, sabi ko nga po, ito po lahat po ng ating ipapasa. Kumbaga yung pong nag-classify po ng portion ng property po nila ay within 1 year po ay hindi po sila maaaring magpa-reclass po uli sa atin. Ano po, hindi po natin papayagang magpa-reclass po uli sila ng kumbaga yung tinatawag nating chop-chop. Ano? Kumbaga yung pinapa-reclass po nila ay yun lamang po mismong gagamitin nila, kumbaga tatayuan mismo nila ng bahay. Ano po, siguro maaari pong ito yung 900 ang pina-reclassify po nila, pero sabi na maaring kumbaga maaring hindi po naturuan o maaring naturuan, ano? Pero wala po tayong magagawa dahil kumbaga ito po wala po naman sa ordinansa natin na hindi pwede magpa-reclassify ng portion. Ano po? Any other discussion? The Honorable Katipon is recognized. Kasi nga kung ang mga department head ay hindi isasama nila yan sa kanilang, kasi part ng kwan yan yung ELA natin, yung Executive Legislative Agenda, na dapat may tie-up ang local official at saka yung mga appointed official, yung mga department head. Kasi kung laging ganyan ang mangyayari, na isipin mo kung magpapagawa ka ng bahay residential area at 900 square meter, sa 30,000 per square meter, magkano yun? 2.7 million baga. Kumbaga sa kwan, tapos hindi ka magbabayad ng, yung babayaran mo lang naman 1,000 square meter times 10 is 10,000 laang sa assessor. Malaking bagay na collection din ng city yan. Kaya nga sa tingin ko, bago isalang siya sa city planning, dapat may rekomendasyon ng ang assessor na let's say, ako yung magpapareclassify. Ako, ang inyong lupa ay 2,000 square meter. Ay 900 lang ang gusto ko. Dapat magkaroon ng dialogue between the applicant at saka yung government para sa ating income. Dahil dyan, pag umilag na umilag, katulad nga ng sinasabi ng chinachap-chap. Kita naman natin chinachap-chap.
ay baka ho dumating ang panahon na ngayong proposal ho namin ni Consyal doon ay lahat na reclassification fee below pa 500 ay di yun lang ang limit, 500 above yun din. Eh, ang gagawin naman nila, gagawin 499, ilag pa rin. So, tingin ko, maibalik natin, mapag-aralan yan na executive legislative part ng agenda po para ho sa advantageous to the city. Yan ho yung disadvantageous, kitang-kita ho yan eh. So, yun po, Mr. Chair. Yan po, ito yung pag-usapan na rin po naman natin dati. Ito yung na-privilege po ni Consel Don Linatok. Kung di po ako nagkakamali, So, mas maganda po siguro kung makapagpapasa po tayo sa resolution requesting for city assessor, na ipagbawal natin na, kumbaga, i-requesting na yung po mga partial reclassification po na close to 1,000 ay dapat hindi na po pinapayagan. Kumbaga, ano rin? I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. The Honorable Pu is recognized. Again, Mr. Chair, I would like to reiterate my motion. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Virgilio P. Katibak with an area of 900 square meters, portion of his property of 3,746 square meters, located in Barangay Banay-Banay from agricultural use to residential use. Any seconded discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Other matters? Mr. Chair, also along with Ms. the letter request of Attorney Leo Latido regarding the classification request of Mr. Ethel Olabe with an area of 800... Refer to the Committee on Land Use. Yan. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ethel Waldo Olabe with an area of 825 square meters from agricultural use to residential use located in Barangay Tambo, Lipa City. Any second? Seconded. Jointly moved and seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Next. Mr. Chair, also along with Ms. the letter of Ms. Neri Sunga Leo Latido regarding the reclassification request of Neri Sunga. Refer to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ms. Neri Sunga with located in Barangay Santo Niño, Lipa City, for the third and final reading, Mr. Chair. From agricultural to commercial. And seconded, discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. There's no other matters to discuss. And if there's no objection from the floor, the session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.